Siyang tinaguriang The Bro sa liga ng NBA. Paano ba naman mga idol dahil sa galing at lakas maglaro ng player na ito? Isa nga ito sa itinuturing na best big man dito sa liga ng NBA. Marami man siyang kritiko dahil sa madalas niyang pagkaka-injury mga idol. Hindi naman maikakaila na talagang malakas na defender ang mamang ito. Well, hindi lang sa depensa, malakas ang big man na ito mga idol dahil maaasahan din ito pagdating sa opensa. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwentong buhay basketball ng 1-time NBA All-Star MVP, 3-time NBA Blocks Leader, 8-time NBA All-Star at 1-time NBA Champion. Wala nang ang iba kundi ang isa sa mga best big man ng liga na binansagan ding The Bro, ang 6'10" power forward center ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis. Tara mga idol, umpisahan na natin ito. Si Anthony Marcion Davis Jr. ay ipinanganak sa Chicago, Illinois, United States. Buwan ng March 11 taong 1993. Siya ay anak nila Aaron Davis at ang kanyang tatay na si Anthony Davis Sr. Well, very supportive naman ang kanyang mga magulang sa kanyang pangarap na maging isang professional basketball player. Kaya high school pa nga lang ito mga idol nang mag-aral at maglaro ito sa kupunan ng Perspectives Charter High School, kung saan naglalaro nga ito bilang point guard ng kupunan. Dito ay nakitaan na siya ng husay sa paglalaro ng basketball matapos siyang mag-average sa kanyang senior year ng 32 points per game, 22 rebounds at 7 blocks per game. Kaya naman isa nga ito sa mga naging biggest prospect pagdating niya sa college mga idol. At sa kanyang collegiate kung saan ito na rin ang kanyang freshman year taong November 10, 2010 nang maglaro nga ito sa kupunan ng Kentucky University, kung saan sa isang taong paglalaro nito para sa kupunan ng Kentucky ay nagpamalas nga kaagad ito ng bangis at galing sa paglalaro ng basketball mga idol. At sa paglalaro nga niya sa kupunang ito ay pinamunuan nga niya ang Kentucky Wildcats sa Southeastern Conference o SEC mga idol. At dahil nga kay Davis ay naging contender nga ang kanilang kupunan, kung saan nag-record sila ng 16-0 win-loss record, walang talo mga idol. At nag-average si Davis dito ng 14.2 points per game, 10.4 rebounds at 4.7 blocks per game. At isa nga ang kupunan nila sa malakas noon. Yun nga lang, nang makabakbakan nila ang kupunan ng Vanderbilt Commodores sa championship ay hindi nga sila umubra dito. Kaya bigo nga si AD at ang Kentucky na makasungkit ng kampyonato. Pero nabigo man sila kontra sa Vanderbilt Commodore mga idol, ay nagkaroon pa naman ng pagkakataon ang kupunan ni Anthony Davis matapos nilang makuha ang number 1 overall seed sa bracket para sa NCAA tournament. Dito ay makikita ang gigil ni AD mga idol, kung saan pinataob nga nila ang lahat ng mga kupunang nakaharap nila at umaverage siya dito ng 15.2 points per game, 11.2 rebounds at 4.6 blocks per game. Pinasan nga niya ang kanyang kupunan hanggang makaabot sila hanggang sa huling kanto ng liga. At sa finals mga idol, nang makabangga naman nila ang kupunan ng Kansas Jayhawks, kung saan ay tinalo nga nila ito at nakuha nga nila ang kampyonato. Bukod sa pagkuha nila ng kampyonato, humakot din ng mga awards si Anthony Davis sa SEC tournament, kung saan itinanghal nga ito bilang Rookie of the Year at Defensive Player of the Year. Hindi lang yan mga idol, sa NCAA tournament itinanghal din siya bilang NCAA Blocks Leader, National College Player of the Year, Final Four Most Outstanding Player. Ang matindi pa dito mga idol ay hawak din niya ang record bilang 1-time NCAA champion. Kaya naman malakas ang usap-usapan noon mga idol na siya na ang magiging number 1 pick sa darating na NBA draft. Tama nga ang usap-usapan mga idol dahil sa 2012 NBA draft nang magpa-draft na nga itong si Anthony Davis at nakuha nga ito bilang first overall pick na kinuha ng kupunan ng New Orleans Hornets na ngayon ay New Orleans Pelicans na mga idol. Kasabayan niyang na-draft sa taong ding ito sila Damian Lillard at Bradley Beal. Sa unang pagpasok nga niya sa NBA mga idol ay ginawa nga kagad siyang starting 5 ng kanyang kupunan. Well, sa kanyang unang laro dito sa liga kalaban nila ang San Antonio Spurs ay nagpakitang gilas nga kagad ito at kumana ito ng 21 points sa kanyang debut game. Well, sa kanya rin ngang unang season dito sa NBA ay hindi nga sila nakapasok sa NBA playoffs. Pero sa kabila ng lahat ay nag-average pa rin siya sa season na ito ng 13.5 points per game,
8.2 rebounds at 2 blocks per game. Sa kabila nga ng kanyang magandang performance mga idol ay hindi nga ito itinanghal bilang NBA Rookie of the Year dahil kay Damian Lillard nga ito napunta mga idol. Hindi man niya nasungkit ang NBA Rookie of the Year award, napabilang naman siya sa NBA All-Rookie First Team at nakapaglaro pa siya sa Team USA para sa 2012 London Olympics. Nakasama niyang maglaro dito ang mga veteranong player na sila LeBron, Kevin Durant at ang Black Mamba na si Kobe Bryant at marami pang iba. At sa taong ding ito ay nakuha nga nila ang gintong medalya. At sa kanyang pangalawang season sa liga mga idol, 2013 to 2014, patuloy ang paggawa ni AD sa kanyang kupunan. Mula sa 13 points per game ay umangat pa ang naiaambag nito sa 20.8 points per game, 10 rebounds at 2.8 blocks. Pero hindi pa rin nga ito naging sapat para mabitbit niya mag-isa ang kanyang kupunan dahil nag-record lang sila ng 34 to 48 win-loss record sa kabuuan ng regular season kung saan lumagpak nga sila sa ika-12 pwesto sa standing. Kaya sa ikalawang pagkakataon mga idol ay bigo na naman si AD na makapasok sa NBA playoffs. Hindi man siya nakapag-qualified sa NBA playoffs ay napasama naman siya sa NBA All-Star selection kung saan ito na rin ang una niyang All-Star appearance. Well, 2 consecutive season nga na hindi nakaabot sa playoffs ang Pelicans. Pero sa sumunod na season mga idol, 2014 to 2015 NBA season, hindi na nga pumayag ang New Orleans at si Anthony Davis na hindi sila makapasok sa NBA playoffs kung saan katulong niya sa pagbuhat ng kupunan si Eric Gordon at Drew Holiday. At sa wakas ay napwestuhan din nila ang 8 spot sa standing. Sa season ding ito ay lalo pang umangat ang stats ni Davis sa 24 points, 3 points per game, 10.2 rebounds at 3 blocks per game. Ito na rin ang unang appearance ni Anthony Davis sa NBA playoffs. Subalit sa hindi inaasahan ay nakatapat nga nila sa first round ang pader na kupunan ng Golden State Warriors na sa mga panahong ito ay naghahari sa buong NBA. Sa kanilang bakbakan ay hindi nga sila nakapalag sa mga sharpshooter ng Warriors na sila Steph at Klay Thompson. Sa madaling sabi mga idol ay winalis nga lang sila ng Warriors nang walang kahirap-hirap. At dahil dyan mga idol, laglag ang New Orleans sa first round ng NBA playoffs. At sa mga sumunod pang mga season mga idol, 2015 to 2016, patuloy nang inalat ang New Orleans na makapasok pa sa NBA playoffs. Nag-average si Davis sa season na ito ng 24.3 points at 10.2 rebounds per game. Well, 2016 to 2017 NBA season, sa kabila ng pang-MVP performance ni AD ay bigo na naman sila na makapag-qualified sa NBA playoffs. Nag-average siya sa season na ito ng 28.1 points per game, 11.8 rebounds. Yun nga lang ay bigo na naman ang kupunan niya na makapasok sa postseason game. Bigo man na makapasok sa playoffs, nakuha naman niya ang All-Star MVP award sa 2017 All-Star game matapos siyang makapagtala ng 52 points at 10 rebounds. Well, dahil dyan ay nabasag nga niya ang record ni Wilt Chamberlain bilang most points in All-Star game. Walang duda na magaling talaga itong si AD mga idol. Wala lang talaga siyang makatulong sa pagbubuhat sa kanyang kupunan. Ngunit pagdating ng 2017 to 2018 NBA season mga idol, nang dumating na ang makatulong kay Davis, ito nga ay si DeMarcus Cousins. Natagdag pa sa lineup nila ang best point guard na si Rajon Rondo. Isa nga ang season na ito na talagang nagdomina si Anthony Davis matapos siyang magpamalas ng mala MVP caliber na laruan. Pumangatlo nga siya dito sa MVP voting kabilang kila LeBron at James Harden. Umaverage nga siya dito ng 28.1 points per game at 11.1 rebounds. Well, solid ang naging regular season na ito para sa New Orleans. Nakuha nga nila ang 6th seed na nag-record ng 48 to 34 win-loss record upang tuluyang makapasok ng NBA playoffs. Ito na ang second appearance ni Davis na makakapaglaro sa playoffs mga idol. At dito ay nakaharap nila ang Portland Trail Blazers sa first round ng playoffs. Sa kanilang bakbakan ay hindi man lang nga nakaporma sa kanila ang Portland. Matapos nga lang nila itong walisin sa 4 na game lamang. Matapos nga nilang walisin ang Portland sa second round ng playoffs nang makabakbakan ulit nila ang kupunang nagwalis sa kanila noon. And guess what mga idol, ito ay ang kupunan ng Golden State Warriors. At sa mga panahong ito ay mas lumakas pa ang Warriors mga idol matapos nilang maidagdag pa sa kanilang lineup ang Slim Reaper na si Kevin Durant. At sa kanilang tapatan ay hindi nga sila nakaporma sa Warriors matapos lang silang talunin at tinapos lang ang kanilang serye sa loob lamang ng Game 5. Muntik pa silang mawalis mga idol. 2018 to 2019 season, ito na ang huling season ni Davis na maglalaro sa New Orleans dahil sa 2019 to 2020 season nang mag-request na ito ng trade sa kanyang kupunan. At tuluyan
tuluyan na nga itong na-trade sa LA Lakers. Kapalit ang tatlong player ng Lakers na sila Brandon Ingram, Lonzo Ball at Josh Hart. Matapos ang trade ay tuluyan na nga nakuha ng Lakers si Davis mga idol, kung saan ay makasama niyang maglaro dito ang isa pang superstar ng Lakers na si King LeBron James. Bukod pa dyan mga idol ay makasama din niyang maglaro ang ibang mga veteranong player na sila Dwight Howard, Rajon Rondo, Danny Green at JaVale McGee. At makakasama din niya ang mga solidong role player katulad nila KCP, Alex Caruso, Kyle Kuzma at Quinn Cook na talagang makakatulong kay Davis at LeBron pagdating sa opensa. At dahil nga kay Davis mga idol, biglang naging championship contender ang kupunan ng Lakers noon. At parang track na sinagasaan nila ang mga kupunan noon dito sa West, kung saan dinominate nga nila ang buong regular season at pinestuan nila ang number 1 seed na nag-record ang kanilang kupunan ng 52-19 win-loss record mga idol. Hindi naman nagkamali ang Lakers kay Anthony Davis dahil siyang kinailangan ng Lakers dahilan para pagharian nila ang buong West. At sa kanyang unang season sa Lakers ay umaverage siya ng 26.1 points per game, 9.3 rebounds. Well, isa nga ito sa mga best season ni Anthony Davis sa kanyang buong karera mga idol, kung saan pagtapak nila ng NBA playoffs, ito yung taon ng NBA bubble mga idol. At sa first round ng NBA playoffs nang makabangga at pataubin lamang nila sa loob lamang ng Game 5 ang kupunan ng Portland. At sa second round nang hindi umubra sa kanila ang Houston Rockets na pinamumunuan noon nila Russell Westbrook at James Harden, hindi nga nila ito pinaporma at tinapos lang ang kanilang serye sa loob lamang ng Game 5 mga idol. At sa Western Conference mga idol, nang makapakbakan naman nila ang Denver Nuggets sa pinamumunuan noon ni The Joker, Nikola Jokic. Ito na rin ang first appearance ni Anthony Davis sa Western Conference Finals. Kaya naman mga idol ay hindi na nga pumayag si Davis at ang Lakers na hindi makarating sa NBA Finals matapos nga nilang pauwiin ang Denver sa Game 5 lamang ng kanilang bakbakan. At sa NBA Finals, ito na rin ang unang pagkakataon ni Anthony Davis sa kanyang buong karera ay makapaglaro na rin ito sa 2020 NBA Finals. At nakabakbakan naman nila dito ang kupunan ni Jimmy Butler na Miami Heat. Dahil yamado ang Lakers sa height ay walang ang kahirap-hirap na nakuha nila ang kampyonato, kung saan tinapos lang nila ang kanilang serye kontra sa Heat sa loob lamang ng Game 6. At sa unang pagkakataon mga idol ay nakuha na rin ni Anthony Davis ang pinakauna niyang kampyonato dito sa NBA. Nakuha man ng kampyonato ay hindi naman niya nakuha ang Finals MVP award dahil kay LeBron nga ito napunta. Sa sumunod na season, 2020-21 NBA season, susubukan ng Lakers na madepensa ng kanilang titulo mga idol. At sa pagkakataong ito ay susubukan nilang kunin ang back-to-back championship. Pero sa pagkakataong ito ay hindi naging madali para kay AD at sa Lakers. Dahil na rin sa mga natamo niyang injury, medyo naging mahirap ang daang tinahak nila sa regular season, kung saan nakapaglaro lamang siya ng 36 games at nag-record lamang ang kanyang kupunan sa kabuuan ng season ng 42-30 win-loss record. At pumwesto sila sa 7 seed ng West standing mga idol. Well, nagtamo man ito ng mga injury ay nag-average pa rin siya dito ng 21.8 points per game, 7.9 rebounds sa kanyang 36 games. At sa play-in tournament ay pinataob nga nila ang mga nakaharap nila, kaya na-secure nila ang 8 seed sa playoffs. Ngunit sa first round nang mapatapat sila at mapalaban sa nagahari noon na kupunan dito sa West, ang Phoenix Suns, bigo nga noon ang Lakers na makaabante sa second round ng playoffs dahil sa pagtatamo ni AD ng injury sa Game 6 ay tuluyan na silang inilaglag ng Phoenix Suns sa first round ng playoffs. Kaya naman bigo ang Lakers noon na maka back-to-back championship. 2021-22 NBA season mga idol, bagamat consistent pa rin naman ang naiaambag ni Davis sa kanyang kupunan at nag-average siya sa season ito ng 23.2 points per game, ay hindi naman naging maganda ang kanilang regular season run, kung saan nalaglag nga ang kanilang kupunan sa 11 seed dahilan kung bakit hindi nga sila nakapasok sa NBA playoffs. Subalit 2022-23 season, mahirap man ang tinahak nilang daan sa kanilang regular season, kung saan kinailangan na naman nilang makipagbakbakan sa play-in tournament. Subalit pinataob nga nila ang mga nakatapat nila, kaya muli ay nakapasok sila sa postseason game. Sa first round ng playoffs nang makabangga nila ang number 2 seed doon na Memphis Grizzlies. Tinalo nga nila ito sa Game 6 kaya nakaabante sila sa second round. At sa second round mga idol, nang hindi umubra sa kanila ang mga sharpshooter ng Golden State Warriors,
kung saan ay pinataob nga lang nila ito. Kaya naman nakapasok sila sa Western Conference Finals at nakaharap naman nila dito ang number 1 sa West noon, ang kupunan ng Denver Nuggets. Well, sa kanilang naging bakbakan, hindi nga umubra si Anthony Davis at ang Lakers sa kupunan ni The Joker, kung saan ay walang kahirap-hirap ay winalis nga lang sila ng Nuggets. At dahil dito, bigo na naman si AD at ang Lakers na makarating sa NBA Finals. Well, 2023 to 24 season, ito ang pangkasalukuyang season. Muling sumubok si Anthony Davis at ang Lakers na makapag-compete para sa kampyonato. Dito ay nakapaglaro si Davis ng 76 games at umaverage siya sa season na ito ng 27.8 points per game, 15.6 rebounds. Subalit hindi nga naging madali ang naging run nila sa regular season dahil muli ay dumaan sila sa play-in tournament. Well, nakapasok naman sila ulit sa NBA playoffs. Yun nga lang mga idol, sa first round nang makaharap nila ulit ang kupunan ng Denver Nuggets na nagwalis sa kanila nung last season. At sa kanilang naging bakbakan ay hindi pa rin nga sila nakapalag sa lakas ng Denver Nuggets at tinapos lang ng Denver ang kanilang serye sa loob lamang ng Game 5, kung saan ay kamuntikan na naman silang mawalis mga idol. At dahil dyan, laglag kagad sa first round ang Lakers. Well, sa panibagong darating na season mga idol ay sigurado pa rin ang pananatili ni Anthony Davis sa kupunan ng Lakers. So tignan natin kung makakabawi na ba siya at ang Lakers sa darating na panibagong season.